Hello mga karangkap! Panibagong araw, panibagong vlog! Second round na ng Real Talk Challenge. Ayun o. Last vlog ay merong mga hindi magandang nangyari. Bakit? May problema ka ba? Pero kagaya ng mechanics natin, bawal mapikon, Aha. bawal masaktan, at Tama. bawal magalit. Kung last time ang vlog ninyo ay girls versus girls at boys versus boys, ngayon naman, i-crossover natin. Oo! Ang mga girls, i-real talk ninyo ang boys, Ayun! at ang mga boys, i-real talk naman ang mga girls. Para hindi na natin pagtagalin pa, simulan agad natin ang round 2 ng Real Talk Challenge. Okay, kung mapapansin ninyo, nandito yung kalahati ng girls at kalahati ng boys. Ang unang sasalang sa girls ay si Bella at ang unang sasalang sa boys ay si Hailey. Ang nabunot ko po para i-real talk ay walang iba kundi si Brio. Ang nabunot ko naman para i-real talk ay si Bella. Ayan si Brion, nakilala ko yan, mabait naman yan. Kaso nung patagal na ng patagal, pakulit na rin siya ng pakulit. Yung kulit niya, hindi na sakto eh. Parang nagpapapansin na yung kulit niya minsan. Tsaka alam mo, sa vlog, Brion, minsan galing-galingan mo naman sa vlog. Kasi naman, kung hindi ka natutulala, nawawala ka sa sarili mo sa vlog. Grabe. Kaya tayo tumatagal tapos lagi kang tulog. Ano? Kaya sana, Brion, baguhin mo yung ugali mo. Kasi hindi na nakakatawa minsan yung pagiging nakakatawa mo. Nagagalit na lang ako sa'yo. Di na ako natutuwa sa'yo. Ang masasabi ko kay Bella is okay siya, mabait siya, magaling siya makisama. Kaso minsan yung pakikisama niya medyo OA na eh. Kasi ang ingay niya, ang lakas niya tumawa, parang ano, nagpapapansin na siya. Tapos, eto pa, ano siya eh, maganda siya, oo. Pero, ano siya eh, parang lalaki, alam mo yung kanta? Siya'y magandang babae na lalaki pumora. Ito pa, parang ano siya, parang bata siya magsalita, tapos nakakairita yung boses, masyadong maingay, tawa ng tawa, nakakairita na eh, minsan na nga. Minsan lang naman kasi, minsan okay lang naman siya tumawa eh. Pero minsan kasi, okay na eh, sakit na sa tenga eh. Okay, your time is up. Ngayon, kayong tatlo ang magkakasabay na sa sala. Mix, Gly, and Ernest. Kung ano ang mabubunot ni Mix, yun na rin ang i-real talk ni Ernest. Okay? Okay, copy. Okay, bunot. Ang nabunot ko para i-real talk ay si Miles. Ako naman ang nabunot ko para i-real talk ay si Chris. Si Miles, hindi ko pa talaga siya actually kilala. Pero ang masasabi ko lang about sa kanya is sobrang galing niyang sumayaw. In terms of dancing, isa talaga siya sa pinakamagaling sumayaw sa Rancav. And kahit wala pa yung training guys, masasabi kong magaling talaga siya. Pero super mapang-asar niya. Ayun talaga yung personality niya na matatandaan mo sa kanya. Mapang-asar. May mga times na pag nagjo-joke siya or nangaasar siya, yes, nakakasabay kami, nakakasabay ako. Natatawa naman kami sa kanya. Pero dumadating din sa point na nakakainis na rin or nakakapikon talaga yung mga jokes niya. Si Chris naman, hindi ko pa siya masyadong kilala kasi hindi ko naman siya nakakasama. Ang napansin ko lang sa kanya is parang papepe siya, tapos isip bata, bossy. Yan, bossy. Palagi niyang pinapakita yun, tapos Oo, totoo yun. Yung pagka-bossy niya talagang grabe. Kasi minsan kapag ginano mo yan, mananapak at mga hampas eh. Oo, naranasan ko na yan mismo kay Chris na biglang, kay Ernest, ang gagawin bigla. Lalo na pag natatawa siya, mga hampas na lang bigla yan. hilig siya manakit din kahit sa mga kaibigan niya. Oo. Kahit biro-biro lang, parang lagi siya napipikon na gal. Your time is up. Ang aking nabunot para i-real talk ay walang iba kundi si Ernest. Nabunod ka para i-real to kay si Yara. Ito si Kuya Ernest, isa sa pinakamabait dito yan sa Rancav. Nagiging kuya-kuyahan ko
din siya maaasahan mo at pwede mo din mapagsabihan ng mga problema. Kaso nga lang yung problema ko sa kanya, mapang-asar siya sobre. As in like, kapag nasa likod mo siya, kalbit siya ng kalbit, tapos isisi niya sa iba, di ba? Tapos hanggang sa mainis ka, hindi ka niya titigilan. Tapos pag kinalbit ka niya, sasabihin niya si Cassie yun o kaya si Miles, kahit hindi naman. Yun lang naman yung problema kay Kuya Ernest kasi sobrang bait niya rin naman. Tsaka kapag may kailangan ka, pwede mo siyang mapagsabihan. Kay Kiara naman, hindi ko naman siya masyado kilala. Ang napansin ko lang sa kanya, mabait talaga siya, ganon. Tapos, nung pumasok pa siya, medyo katagalan. Napapansin ko sa kanya, ang hinhin niya. Alam mo yung hindi siya nakikibanding sa mga girls, ganon, or papaboys man yan, or sa vlog. Pero nung matagal-tagal, ang kulit niya na. Alam mo yun? Kaya yun lang naman yung napansin ko sa kanya. Tapos yung mga gestures niya, mga ganon-ganon. Ano ka? Baliw. Isa pa yung mga panahon niya na pagki-candy girls, yung mga hindi niya nakakaya yung mga arguments nila, bigla siya nag-walk out. Ano ba yan? Ewan ko talaga sa inyo. Ano ka? May kiti-kiti sa puwet. Christian Brion, your time is up. Miles and Kiara, maaari na kayong pumesto. At dahil dalawa ang pangalan na natira, dalawa rin ang aking i-real talk. At ang pangalan nila ay si Kuya Mix at si Kuya Hailey. Siyempre, ang nabunod ko namang pangalan para i-real talk ay walang iba kundi si Si Kuya Hailey, napansin ko sa kanya na ang very competitive niya when it comes to work. Tsaka sobrang consistent niya rin talaga sa work. Sobrang sipag niya. Mabait din siya. Actually, wala nga akong masabi sa kanya kasi una pa lang nakita ko sa kanya is sobrang bait niya talaga. Sobrang presentable niyang tignan. Wala akong anything bad na masasabi sa kanya. Tapos, si Kuya Mix naman, ganun din. Mabait din siya. Pero, minsan, nang aasar siya, be. Like, ano ba to? Kasi, minsan, nung nakasama ko siya sa shoot, parang inasar niya agad ako, feeling close kami. Hindi pa kami magkakilala nun at baguhan pa lang ako nun. Tapos parang syempre tahimik pa lang, nangangapa pa lang ako sa mga tao. Tapos bigla niya akong inaasar nung nagsushoot kami. Parang, hala siya. Sa totoo lang guys, hindi kami nag-uusap ni Glenn, hindi ko din siya kilala personally. Pero kita ko naman sa ugali niya na mabait siya, understanding person siya. And alam ko naman na may ibubuga din si Glenn. Kasi minsan kasi pag nag-vlog kami, lagi ko nakikita si Glenn na parang loner siya. Alam mo yun, kahit nagkakagulo na kami sa content, siya tahimik lang sa gilid. Pero naiintindihan ko naman kasi syempre mga ganun tao talaga, mga introvert. Tsaka si Glay kasi isa siya sa para siyang hero na ang hirap i-unlock. Kasi ang tahimik niya talaga, promise. Kasi ang hirap niya rin. Okay, Miles and Kiara, your time is up. Okay, tawagin natin ang next batch. Okay, dahil tatlo kayo, kung sino mabubunot ni JM, yun din ang i-real talk mo, Cassie. Okay? Ang aking nabunot para i-real talk ay si Kenneth. At ang nabunot ko naman para i-real talk namin ni Cassie ay si Kenneth. Actually, yung unang impression ko kay Kenneth, since nakasama ko na siya sa parade, magaling sumayaw, makulit, mabait, gano'n. Pero actually, wala akong masasabi sa kanya. Pero nung pumasok siya dito sa Ranka, bang ayoko lang sa kanya is paano niya kunin agad si Ella. Yung parang nagpipiling OG na rin siya agad para lang, alam mo yun, makapasok sa mga OG boys, ganyan. Which is dapat si Hailey naman talaga yun, di ba? And nakakainis lang sa part din na pipiling gwapo siya minsan masyadong gano'n. Una sa lahat, first impression ko pa lang sa'yo, real talk, dahil the real talk naman to, alam ko na agad na, syempre, normal na yun nandyan yung mabait eh, pero alam ko na agad, unang tingin ko pala sa'yo, na meron ka parang, masungit ka, maldita ka, which is true. Totoo. Diba? Totoo. Na iba rin yung kakulitan mo, hindi lang pagdating sa labas, pati na rin dito sa work natin. And mostly, ang napapansin ko talaga, something about sa'yo, madaldal, istoryahe ka kumbaga. Sa akin naman, unang kay Chloe, parehas kami ni Jem, maldita, masungit. Tapos yung close ko, yun, medyo madaldal nga, puro siya, kwento sa akin. Pero ngayon lang sa kanya yung kung kunyari may trabaho siya kinabukasan, pero yung tuwing gabi, nasa labas siya, galang-gala. Tapos,
Kinabukasan hindi siya makaka-attend on time. Di ba? Ngayong araw nga late siya eh. Tsaka meron pa. Bagal kumilo. Siyempre, napapansin ko rin kasi, actually, napapansin naman natin lahat na meron talaga siyang ugaling usapan, tsaka mahilig siya gumawa ng kwento. Hindi naman tinatanong eh. Pasok ng pasok. Okay, Chloe, JM, and Cassie, your time is up. Luis and John Ashley, maaari na kayo pumunta sa gitna at kayo namang tatlo ay maaari na kayo bumalik sa inyong upuan. Ang nabunot kong i-real talk ay si John Ashley. Ang nabunot kong i-real talk ay si Angel. John Ashley, real talk lang. Okay ka naman. Wapo ka, may tsura ka, talented ka. Pero, minsan talaga, ang tumal mo sa vlog. Pero naniniwala naman ako na kaya mong ma-workout yun. So, ayun, siguro kasi nga introvert ka. So, hindi ka sanay sa tao. Work talaga siya kung work. Yun nga lang medyo matumal minsan. Si Angel, first impression ko sa kanya is nonchalant, mabait, tapos tahimik. Pero nung nakasama ko siya ng medyo matagal is nakita ko siya na kalog talaga off-cam. And maiingay pala siya, tsaka yung tawa niya sobrang lakas. Guys, parang... Gagal. Napapansin ko rin sa kanya, akala ko attentive siya sa time, pero palagi siyang late, guys. Okay, Luis and John Ashley, your time is up. Kayo naman, Kenneth at Ella, maaari na kayo upo at kayong dalawa ay maaari na kayo makabalik sa inyong upuan. Okay. Ang nabunot kong i-real talk ay si Justin. Aking nabunot para real talk ay si Luis. So, i-start ko ng i-real talk si Justin at dun muna tayo sa positive side. So, si Justin, mabait siya, gentleman, at magaling manamit. Pero, sa negative side naman, si Justin kasi may pagkamayabang, ganon, may pagkakulit, may pagkadaldal. At saka kasi si Justin, kung sumayaw, hindi mo maintindihan yung gano'n pa, yung ang kulit ng ulo. So, medyo nakakasar. Yung gano'n, nakakainis. Ang real talk naman is si Luis. Siyempre, nung nakasama ko na si Luis dun sa Christmas Parade, and unang impression ko sa kanya, siyempre positive muna. Sobrang ganda, ang galing sumayaw, babatiin ka talaga niya. And sa negative side naman, pag busy na, hindi ka na niya papansinin. And pag nag-tiktok naman siya, Ate Luis, kindot na kindot. And sobrang kulit minsan, pag nagpipiling niya, sumasayaw talaga siya sa stage. Eh, TikTok lang naman. Kenneth and Ella, your time is up. Angel at Rain, maaari na kayong pumunta sa unahan. Ang i-real talk ko ay walang iba kundi si John Michael. At ang nabunot kong i-real talk ay si Ella. So si Kuya JM, nakikita ko siya na as kuya talaga. And mabait naman siya, ganyan. Magaling din siya sumayaw. Yung negative side naman niya, siguro, minsan nahihirapan lang talaga kami i-approach siya. Kasi may mga times na tahimik din siya na pag wala siya sa mood, ganyan, parang ang hirap. Kahit pag usap sa kanya, ganun. And napapansin ko rin po na hindi rin siya masyadong committed sa work niya. Tapos napansin ko din na hindi rin siya consistent sa pagpo-post niya sa TikTok. First impression ko kay Ella is super angel looking lang. Super cute niya as in. Para siyang pwedeng ilagay sa bulsa. Ganun. So yun nga, kapag medyo pagod din siya sa work, medyo burnout na, medyo di siya snubber siya, di siya namamansin, ganun. Tsaka isa pa sa niya is yung boses niya medyo ipit matining. Paano? Medyo... ganun yung niya kaya para sa akin yun yung downside niya. Okay, Rain and Angel, your time is up. Jaden and Yana, maaari na kayong pumesa sa unahan. Ang nabunot ko na i-real talk ay si Cassie. Ang aking nabunot na i-real talk ay si Mitch. Oh, okay. So, positive muna. Si Cassie, syempre, galing siya sumayaw. Idol ko yan sumayaw si Cassie eh. Pero, syempre, mas marami akong masasabi
kapag negative. Okay, una sa lahat, si Cassie, kapag nagbo-vlog, marami siya laging ad-lib. Tapos, ayun na rin yung reason kung bakit laging nadadamay yung lahat. Tapos, isa pa, lagi rin siya natutulog sa vlog. Kaya ang dami nag-edit sa kanya. So, syempre, ang tingin sa kanya, sobrang unprofessional nun. Syempre, nasa trabaho ka tapos matutulog ka lang. Ano yun? Tinatamad ka na ba? Ayaw mo na ba mag-random? So, okay. At isa pa, kapag nag-vlog kami, syempre, lagi siyang mapang-asar. Halos lahat kami, lagi siya nang-aasar. Kahit hindi naman namin siya gustong mang-asar, lagi siyang nakikisali sa mga asaran namin. Tapos kapag nag-joke siya, hindi naman nakakatawa. Lagi na lang siya nakakatawa ng rason para tumawa kami. So ayun yung maraming negative kay Cassie. Ang mariril to kay Mitch, yung una kong impression sa kanya, maganda siya, ano siya, mabait talaga, like super bait. Pero yun, nung tumagal na talaga, like medyo na nakikita ko pag tuwing nagtatampo siya, tumatahimik na lang talaga, nagiging maldita. At ayun lang talaga halos napapansin ko sa kanya pag nalulungkot or something like that. Okay, Jaden and Yana, your time is up. Okay, tawagin na natin ang last na sasalang, si Mitch at si Justin. Okay, so dahil dalawa na lang ang natitira, dalawa na ang aking i-real talk at sila si Jaden and Rain. Ako naman, ang nabunot ko syempre isa na lang to. Ang i-real to ko is Yana. Okay, siguro simulan muna natin kay Jaden. Ito real talk, sobrang dami kong nakikitang potensyal kay Jaden, lalo na pag nagtagal siya dito sa rank out. Pero sa ngayon, kailangan niya talaga i-improve yung dancing niya kasi feel ko, kapag nagko-content sila ni Yana, may mukha siya gwapo siya pero kulang siya sa galaw. Tsaka, kailangan niya i-fix yung facial expression niya kapag nagsasayaw siya kasi minsan parang siyang si Justin na ganon. Alam mo yun? Tapos while kay Rain naman, si Rain magaling siya sumayaw. Ang problem ko lang kay Rain kasi minsan nakikita ko sa mga content niya. Dumadaan kasi nakikita ko sa mga content niya, lagi siyang ganon. Parang anong sigma ba? Ganon. Kasi lagi nga ganon, parang babongga pa sa sarili, ganon ba? Sa akin naman kaya na sobrang ganda ni Yana, sobrang pretty niya, and feeling ko siya talaga yung pinakamagaling mag-ayos sa sarili and magaling din sumayaw syempre. And just negative side naman about doon is tawag ito, sobrang kulit niya din. Pag na-hype siya, sobrang kulit niya, sobrang ingay tumawa, sobrang galaw, sobrang likot niya. And pag tawag ito, pag napapagod siya, parang halatang halata sa kanya na pagod talaga siya, hindi niya matago yun. Kaya feeling ko yun yung dapat ma-improve pa niya para mas maging maayos sa vlog. Okay, Mitch and Justin, your time is up. May sasabihin lang po sana ako bago matapos yung vlog. Kinausap po kasi ako ni Mitch about dun sa nangyari last vlog, and inaamin ko naman po yung pagkakamali ko doon na nadala lang po ako ng bugso ng damdamin ko na inaamin ko po yun. Napikon po talaga ako sa mga nabanggit nila. Bakit? May problema ka ba? Manos ka. Nula ka pa. And gusto ko lang po mag-sorry and gusto ko lang din mag-thank you kay Mitch sa pag-intindi sa akin and pag-explain sa akin na dapat hindi ganun yung gawin ko. Kaya gusto ko lang din mag-sorry kay Miles. Yun lang. Yeah!